Good afternoon. So ngayon po, nandito tayo ngayon sa aking chocolate room at gagawa po tayo ng truffles gamit ang cocoa powder naman ngayon. Yung na-extract talaga natin from the cacao beans. Nakasamahan niyo ako sa paggawa ng Oreo truffles. Hello guys, and we are back now. So, eto nga po, naka-apron na ako at naka-hairnet na ako. Medyo magulo yung aking apron, pero okay, i-remind ko ulit, ang gagawin po natin ay Oreo truffles. So, we have here the ingredients. Okay, sensya na, medyo mahirap yung set up natin. Ayan. So, ang kakailanganin natin ay eto, evaporated milk, crushed Oreo, cocoa powder, yung ating tray, our chocolate, ang gagamitin natin ay Shusens, and of course, our foil. Itong foil, ikat na natin siya. Ilalagay natin ito sa ating tray para pagka na-save yung chocolate, hindi didikit yung oil dun sa tray. Ayan. So, ganyan siya actually. So, ang first na gagawin natin ay imimix natin itong dry ingredients. So, first ay yung ating cocoa powder, yung ating Oreo, and yung ating milk. So, konti pa lang yung ilalagay nating milk kasi baka yan. Kuha lang ako ng spatula. Okay, ito. So, we are going to mix it using the spatula. Tignan natin kung tama lang yung nalagay natin na. Ayan, so it means kulang yung milk. Dagdagan pa natin yung milk. This is actually a healthy Oreo truffles kasi ang gamit natin ay cocoa powder. Yan. So, pasensya na may mali-mali ako sa pronunciation. So, ito. Itong cocoa powder na ginamit natin is actually in-extract ko din to from the cacao beans. So, meron tayong pulverizer doon. Gusto ko sanang ipakita kung paano natin siya i-pulverize pero napakaingi po ng ating machine. Baka magulat yung ating mga viewers. Pero, ayan. Ilalagay natin yung milk. Ayan. Ang gagawin natin, i-form natin siya into round. Pero syempre, before ka mag-form into round, kailangan nakapaghugas ka ng kamay. Ako naman naghugas na ako kanina kasi gagawin ko itong, actually, in-extract ko dito from the cacao beans. So, meron tayong pulverizer doon. Gusto ko sana ipakita kung paano natin siya i-pulverize pero napakaingi po ng ating machine. Baka magulat yung ating mga viewers. Pero ayan, ilalagay natin yung milk. Ayan. Ang gagawin natin, i-form natin siya into round. Pero syempre, before ka mag-form into round, kailangan nakapaghugas ka ng kamay. Ako naman naghugas na ako kanina kasi gagawin ko itong vlog na to. Ayan, medyo, nakagano yung camera natin kaya ako na lang mag-a-adjust. So, ang gagawin natin, i-form natin into round yung ating Oreo, mixed Oreo, and yung ating cocoa powder and the milk. Ayan, so ganyan siya. O, diba? And ilagay natin sa ating tray. Pagka na-form na natin siya into round, ilalagay natin siya sa freezer para tumigas siya. And then, pagka tumigas na siya, tutunawin naman natin yung ating chocolate, yung ating Shusens. Bali yung Shusens, hindi siya pure na Shusens na ilalagay natin. Dadagdagan naman natin siya ng dark chocolate, yung mga chocolate scrapes natin para hindi sayang. Yan. Yan. So, ito, yung ganito kalaki, nung, pag may umorder, binibenta namin siya ng 10 pesos ang isa. Malaki-laki din ang income, pero ito, nakakasakit siya ng likod. Okay? Kikita niyo po ba sa camera? I-close up natin mamaya. Pag Yan. So, meron na tayong 4 balls na nagawa. And so, habang nagro-roll po tayo, gusto ko nga po palang mag-shoutout dun sa ating mga kaibigan. Ayan, shoutout kay Artistic,
Napakaganda po ng mga contents ng videos na. Shout out din po kay Bless Cruz. Ayan. Kung gusto niyo po na matuto yung mga anak nyo, yung proper English reading, i-add na po natin siya. Kay Kalupati Bay, congratulations po. Monetize na po kayo. I also want to congratulate Avens Chocolate World. So she asked permission kung pwedeng i-post niya yung aming chocolate. So I said yes. And tinanong niya rin ako kung anong name. And nag-suggest ako, sabi ko, kasi dapat talaga itong channel namin is Avens Chocolate World. Pero naisip ko, since gusto ko maglagay din ng ibang activities aside from making chocolate, ayan, aside from making chocolate, naisip ko mas life na lang, di ba? Ayan, shoutout din kay Avens Chocolate World. Shoutout kay, ayan, Joey Jack, shoutout. Hello Joey Jack, sana nanonood ka ng video natin ngayon. Ayan, pag na-upload na itong video na to, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. So as of the moment, meron na po tayong 13 balls. Parang makaka-15 tayo. Ayan. Ayan, 14 balls na. Oh, more than 15 ito. Ayan. Ayan, so kung natin kakalimutan na dapat naka-proper attire din tayo pag ang pinapresent natin ay about sa food. So dapat naka-hairnet din tayo para walang makulog na buhok sa mga ginagawa natin pagkain. At dapat naka-apron tayo para hindi madumihan yung damit natin and to maintain cleanliness. Ayan, so nagbabalik po tayo. Kung nakikita niyo po, umuusok yung water natin. Ito po yung bowl natin. Dito natin i-melt yung ating chocolate. So dapat po yung bowl na gagamitin natin ay either glass. At dapat po dry po siya kasi ayaw po ng chocolate yung may basa. So, ito, ihahaf na natin. Hindi naman na mahirap na i-melt itong si Shoesings kasi may divisions na siya. Parang cubes na din siya. Yan. Yan. Okay. So, ito ang gagawin natin. Okay, ito yung ating shoesings. Anuhin lang natin siya kasi naka-cube naman na siya. Ayan. At kukunin natin yung chocolate scrapes natin para hindi rin sayang. Ayan. So, habang umiinit yung bowl, ayan, natutunaw din siya. If kulang, magpakulo pa tayo ng konting water. Pagka kulang yung tansya mo, magpakulo ka lang ng water, tapos ilagay mo dito. Okay? Okay. So, while waiting for it to melt, kukuha tayo ng chocolate scrapes natin. Ayan. So, ito naman yung ating mga chocolate scrapes. Iniipon natin para hindi naman siya sayang. Okay? Ayan. Okay. Ayan. So, nagsa-start na siyang mag-melt. Ayan, konti lang kasi konti lang yung ano natin. Ayan. Okay, so nag-melt na po siya. Antayin lang natin na ma-melt siya. I can smell the mint. Ang bango. Ako na inuubo ngayon at saka medyo paos. Ang sarap amuyin. Ayan, so patunaw na po siya. Mas maganda kasi pag ini-stir natin para mas madaling matunaw. Kasi yung pag-stir mo nakakatulong na matunaw agad yung chocolates. Check natin yung ano, kung okay na siya. Medyo malambot pa siya.
na siya. Yay! Konti na lang. Magandang pagka kulang tayo sa equipments, parang ako din, kasi incomplete pa yung mga equipments ko, pwedeng yung gamitin mo is yung fork. Teka, mali. Fork! Fork yung gamitin mo. Ayan. So, melted na po yung ating chocolate. Pagka po pala dinidip natin yung ating truffles, ididip natin. It's either you should use a small spoon, ito, or a fork. Kasi pag fork ang ginagamit mo, hindi niya kukunin yung maraming chocolate. So, hindi ka makakakonsume ng maraming chocolate. Pero, you can also use the small spoon with you. Parang teaspoon na rin. Ayan. So, ready to dip na yung ating chocolate. Okay, let's check na our Oreo truffles and let's see if we can already dip it. Ayan. Ayan. So, ito na yung ating truffles. Okay na ito dip. Since malamig na, I just have to turn off the freezer. Ayan. So, i-start natin sa isa. Okay. Ito na. Ilagay ulit natin sa ating tray on the opposite side. And let's get another one. Yum yum. Tawagin natin mamaya yung mga kids, si Jordan, at itry niya. Hindi kaya ako na lang. Ha? Okay, minsan, pagka tama lang yung lamig nung Oreo na na-roll natin, well enough na yun para patigasin na yung chocolate. Pero pagka kulang, we can still put again it in the freezer para tumigas siya. Para perfect talaga yung ating paggawa. Nakadip na tayo ng 5. Pag kulang pa ito, we can melt it again. Ayan. Huwag tayong mag-alala. Pagka, oh no, kulang yung na-melt ko, you can still melt. Okay. So, meron na tayong nadip na 2, 4, 6, 7. Kakasya kaya ito? Ito, actually, itong mga ginagawa ko, nandun din lang sa ref, para pagka may bisita kami, ganyan. Ang gusto ko kasi, pag may visitors kami na gustong i-visit yung paggawaan namin ng chocolate, itong small room lang na ito, ang gusto ko yung mga binibigay ko or hinahanda ko para sa kanila is yung gawa din sa kakao para ma-appreciate nila. So, ayan. Sa mga friends ko dyan na gusto akong bisitahin, ito oh. May nakaprepare ng snacks for you. Kahapon gumawa ako ng Yemeni pero walang connect yun sa kakao. Ayan. Minsan, pagka nilalagyan natin ito ng design, pwede tayong mag-melt ng konting white chocolate, tapos parang sprinkle natin siya na design niya. Pero sa ngayon, since wala tayong nagawang white chocolate, sa ngayon, ganito na lang muna siya. Oh no, nagkadikit na yung dalawa. Wait. Okay. Ayan, so may 5 na lang tayong ididip pang 10 na
Ito. Yan. Sarap. Gusto ko nang tikman. Na-miss ko to. Ngayon lang ulit ako gumawa. Siguro yung last na gumawa ako nito is nasa August. Tapos ngayon ulit na February. March pa lang ngayon. Yan. So, medyo kulang na yung ating chocolate. Pero itry pa rin natin pagkasyahin. Pwede pa rin ito. Kasi 3 lang naman ang natira. Yan. Dumidikit na yung isa. Ayan. Yan. So, roll natin siya since paubos na yung ating chocolate. Ayan. Okay. Okay. Isa na lang. Ayan, kumasya pa rin siya. Ayan. And the last ball. Oh, nakikita ko tumitigas yung ano. Konting lagay lang natin ito sa ref. Yan. Kasi balik ulit natin sa freezer para tumigas ng konti. There's no need na to... Okay, there is no need na for us to turn on the freezer kasi malamig pa naman sa loob. Ang pag-freeze naman, hindi kailangan malamig na malamig. So, that's enough na para hindi rin sayang yung kuryente. Okay? So, mamaya, ipapakita ko sa inyo yung ating finished product. May remote ako. Hello guys! At eto na nga. Finish na ang ating Oreo truffles. Yum, 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 yum. Okay. Handa na ba kayong tikman itong Oreo truffles namin? Siyempre, ako ang titikim, hindi kayo. Okay. Here. Lasa mo yung pagka-dark niya. Kung dark chocolate lover ka at ayaw mo sa matamis, this is very good for you. Bye guys! Mataas tumigil. Ayan. Ayaw tumigil.